bahagi din sa tamang panahon ay yung nakakatawang cabinet. Kung ano man yung cabinet na yan, dapat panoorin nyo para madiscover nyo yan. Malaking tulong po. Oo. Ang cabinet, kala niya figure, sinabi nila figure, ano lang speech ko. Pero ang hirap kasi talunin ng babae sa mga diskusyon. Kahit panalo ka na. Kasi meron silang cabinet kung saan hindi nila ginagamit yung galit nila. Alam nila kung sa nakakatamang panahon eh. So hinuhugot nila doon. Kasi may isang instant na talaga na talo yung asawa ko. Nabanggaan niya talaga yung kotse. Totoo yun. So dapat magalit ako. Karapatan ko naman yun, di ba? Bilang pagbalik sa akin. May date pa nga minsan, di ko matandaan. Talaga, kotse lang yan. Eh yung 1996, September 4. Natatandaan mo ba? Sabi ko, hindi. Yun nga ang point. May mga bagay na kinakalimutan. Kumain na tayo. You know, tamang panahon opens with, you know, a whole material on chismis. Pero dapat panoorin nyo. Alex, hiling kasi nila, baka naman you can perform a part of, you know, sige. Ayan, Alex Calleja. Yes, alam ng mga tao na may aso ako at marami kaming aso. Kaya minsan iniintriga ako, bakit aso ang pinili mo, hindi pusa? Sabi ko, don't get me wrong, no? May mga advantage kasi ang aso. For example, maglakad ka sa mga village, wala ka pang makikitang beware of cats. Beware of dogs meron. So aso talaga gusto ko. Saka wala bang nag-uusap na magnanakaw na pare, huwag natin pasukin ng bahay na yan. Ang tapang ng pusa dyan. Hindi ka pa nagising ng hating gabi. Diba? Pag may matapang ang aso, ang yabang mo pag gumakaw, diba? Lalapit ka. Sino yan? Matapang si Doggy. Sino yan? Hindi ka pa nagising na may pusa ka nangingiyaw. Ngiyaw, ngiyaw. Tapos na gano'n ka. Sino yan? Kakamuti ka ng pusa ko dito. Pero alam mo nyo, meron din sablay ang aso ha. Lalo na pag may kaibigan kami, matapang na aso. Ewan ko ba, papasok ka sa bahay, nakaganon yung aso. Grrrr. Ano sasabihin ng kaibigan mo? Pare, pasok ka, hindi nangagat yan. Lahat ng senyalis, kaagatin ka ng aso. Pati yung aso sinasabi sa'yo, kaagatin kita, huwag ka pumasok. Ano sasabihin ng kaibigan mo? Yayakapin pa ang bite nito, promise. Natural, ikaw nagpapakain yan eh. Pag pumasok at kinagat ka ng aso, sasabihin sa'yo ng kaibigan mo, ba't ka kaya kinagat niyan? Siguro masamang tao ka, ikaw pa iimbestigahan. Alam nyo, ba't ako nadala sa aso? Nung bata ako, pag inutusan ako ng tatay ko bumili sa sari-sari store ng soft drinks, ewan ko ba, sa lahat ng barangay, meron natang nakakotang isang grupo ng aso na nakatambay sa daan na walang magawa kundi manghabol sa'yo. Kaya nga marami kang may nanliligaw dyan na, saan po yung bahay ni Lilibet? Kita mo yung mga aso na yon? Doon yon. Sige po, mag-aaral na lang ako mabuti. Alam mo, grupo ng aso yun. Hindi ko alam kung sino may-ari nun. Ano yan, yung isang asong, galisin, talagang matandang-matanda na siya. Isa yun. Tapos yung laging buntis na aso na tinitira lahat ng aso doon. Ayun talaga, papiling niya, maganda siya. Tapos, sabi ng tatay ko, parang hindi ka agatin. Buti na lang walang CCTV no, kasi 80s. Sabi ng tatay ko, parang hindi raw ako agatin. Dapat raw, tumingin ako diretso, wag raw ako tumingin sa aso. Tapos kagatin ko yung dila ko. So na-imagine ko, ganito ako maglaad nung panahon ng 80s. Kung may CCTV nun, viral ako. Yung nanay ko, nakialam din, anak, ito lang yan. Pag hinahabol ka ng aso, maupo ka. Di totoo yun. Hinahabol ako ng aso, ang hirap tumakbong nakaupo. Para sa maraming salamat. Tamang panahon po.